Nalamig ang buong katawan ni Althea. Kasabay ng marahang paglaglag ng baso ng wine sa makapal na karpet, naramdaman niya ang malamig at malagkit na likido na gumapang mula sa kanyang dibdib, pababa sa kanyang simpleng beige na bestida. Isang mantsa. Isang malaking mantsa ng red wine, na para bang dugo na kumalat sa gitna ng kanyang damit. Natahimik ang lahat. Ang masayang bulungan ng mga bisita sa mansyon ng mga De Villa ay biglang naputol. Ang lahat ng mga mata, na kanina lang ay abala sa pagkislap ng mga alahas at pag-uusap tungkol sa negosyo, ay nakatuon na ngayon sa kanya, kay Althea. Ang babaeng hindi nababagay sa lugar na ito. "Oh my goodness! I'm so sorry, Hija," wika ni Doña Isabela de Villa, ang kanyang biyenan. Ang boses nito ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala, ngunit ang mga mata nito ay nangungusap ng tagumpay. "Hindi kita napansin. Ang clumsy ko talaga." Naramdaman ni Althea ang pag-akyat ng init sa kanyang mga pisngi. Gusto niyang magsalita. Sabihing, "Okay lang po." Pero walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Nais niyang maglaho, lamunin ng lupa, o takpan ng mantsa na tila sumisigaw sa lahat ng naroroon kung gaano siya kaiba sa kanila. Naalala niya ang sarili kanina lang, sa harap ng salamin sa kanilang kwarto. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili sa suot na bestida, ang pinakamahal na damit na binili niya gamit ang sarili niyang pera. Simple lang ito, walang kumikinang na mga bato, pero malinis at disente. Inayos niya ang kanyang buhok at naglagay ng kaunting kolorete. "Kaya mo to, Althea." Ngunit ngayon, sa gitna ng bulwagan, sa ilalim ng tingin ng mayayamang kaibigan ng kanyang asawa, pakiramdam niya ay isa siyang basahan. "Alam mo," dugtong ni Doña Isabela, sapat lang ang lakas para marinig ng mga nasa malapit habang kinukuha ang isang puting panyo mula sa isang waiter. "Ganyan talaga siguro. Ang putik, kahit bihisan mo ng ginto, putik pa rin ang amoy." Para siyang sinampal. Bawat salita ay tumagos sa kanyang puso na parang maliliit na punyal. Hinanap ng kanyang mga mata ang kanyang asawa. Nakita niya si Liam, gwapo sa kanyang suot na suit, na mabilis na lumapit. May galit sa mga mata nito, pero mayroon ding pag-aalinlangan. "Mama, that's enough," mariing sabi ni Liam. Hinawakan ng braso ni Althea at marahang hinila palayo sa sentro ng atensyon. "What?" "I was just stating a fact, anak," sagot ng ginang, na may pekeng inosente sa mukha. Hinila siya ni Liam paakyat sa malawak na hagdanan, palayo sa mga mapanuring tingin at bulungan na nagsisimula ng muling umugong. Nang makarating sila sa kanilang silid, saka lang siya binitawan nito. "Pasensya ka na kay Mama, mahal," sabi ni Liam. Ang boses ay puno ng pagod. Tumingin si Althea sa kanya. Nakita niya ang pagmamahal sa mga mata nito, pero nakita rin niya ang kawalan ng lakas. Ito na ang lagi nilang eksena. Sasaktan siya ni Doña Isabela at hihingi ng pasensya si Liam para sa ina nito. Paulit-ulit. "Hanggang kailan, Liam?" Mahinang tanong niya, hindi na napigilan ang panginginig ng kanyang boses. "Hanggang kailan ako hihingi ng pasensya? Hanggang kailan ako magiging putik sa paningin niya?" Niyakap siya ni Liam ng mahigpit. "I'm sorry. I'm so sorry, Althea. Pangako, kakausapin ko ulit siya. Aayusin ko to." Pero alam ni Althea na wala ring mangyayari. Walang nagbabago. Sa bawat araw na lumilipas sa malaking bahay na ito, pakiramdam niya ay unti-unti siyang nauubos, nawawalan ng sarili. Nang matapos ang party, at ang buong bahay ay nabalot na ng katahimikan, nagpaalam si Liam na kailangan niyang bumalik sa opisina para tapusin ang isang mahalagang report. Naiwan si Althea na mag-isa sa kanilang malawak na kwarto. Habang nagpapalit siya ng damit, dumaan si Doña Isabela sa labas ng kanyang bahagyang nakabukas na pinto. Huminto ito at sumandal sa hamba. Hindi ito pumasok. Tinitigan lang siya nito mula sa labas, na para bang isa siyang dumi na ayaw nitong madikitan. "Huwag kang masyadong umasa na kakampihan ka ng anak ko," malamig na sabi ng matanda.
Ang pagkukunwaring kabaitan kanina ay tuluyan ng naglaho. Napahinto si Althea. Sa pagpupunas ng kanyang buhok, maaaring mahal kanya ngayon. Patuloy ni Doña Isabela habang sinusuri ang kanyang mga kuko na bagong manicure. Pero sa huli, dugo pa rin ang mananaig. Pamilya. At hindi ka kailanman magiging bahagi nito. Lumapit ito ng isang hakbang. Hindi ka nababagay dito, Althea Reyes. At sisiguraduhin kong babalik ka sa lugar kung saan ka nararapat, sa basurahan. Pagkasabi niyon, tumalikod ito at naglakad palayo. Ang tunog ng takong ng sapatos nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Naiwan si Althea na nanginginig. Hindi sa takot, kundi sa galit at sakit. Napasandal siya sa pader at napahawak sa kanyang tiyan na biglang kumalam. Isang kakaibang pakiramdam ang kanyang naramdaman. Parang nasusuka siya. Mabilis siyang tumakbo papasok sa banyo at sumuka sa inidoro. Habang nakaluhod siya sa malamig na sahig, nanginginig at pawisan, isang realisasyon ang biglang tumama sa kanya. Kailan nga ba ang huling dalaw niya? Napatigil siya. Napahawak siya sa kanyang tiyan, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang biglaang pag-iisip. Isang pag-iisip na sabay nagbigay sa kanya ng matinding takot at munting pag-asa. Dahan-dahan siyang tumingin sa kanyang refleksyon sa salamin. Namumutla, magulo ang buhok, at may bakas ng luha sa mga mata. Buntis ba ako? Bulong niya sa katahimikan ng banyo. At ang tanong na iyon ay nanatiling nakabitin sa hangin. Puno ng pangamba at posibilidad, pinagmasdan ni Liam ang payapang mukha ni Althea habang natutulog ito sa tabi niya. Kahit sa paghimbing, bakas pa rin sa mga talukap ng mata nito ang bahagyang pamamaga. Isang tahimik na testimonya sa mga luhang pumatak kagabi. Isang kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Isang pamilyar na kirot ng pagkakasala at kawalan ng magawa. Bakit hindi niya ito maipagtanggol? Paulit-ulit na tanong sa kanyang isipan. Mahal na mahal niya si Althea. Siya ang pinili niyang makasama habang buhay. Ngunit sa tuwing nasa harapan na nila ang kanyang ina, tila siya nagiging isang duwag na bata. Natatakot suwayin ang reynang nag-utos sa kanyang buong mundo mula pa noong siya'y isinilang. Ang mga salita ng kanyang ina kagabi ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang putik, kahit bihisan mo ng ginto, putik pa rin ang amoy. Nasuklam siya nang marinig iyon. Gusto niyang sumigaw, ipagtanggol ang dangal ng kanyang asawa, ngunit ang tanging lumabas sa bibig niya ay isang mahinang, "Mama, that's enough." Hindi sapat. Alam niyang hindi iyon sapat. At ang tanging nagawa niya pagkatapos ay ang humingi ng pasensya kay Althea. Pagpasensyahan mo na si Mama. Mga salitang gasgas na at walang bigat. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang bumawi. Kailangan niyang ilayo si Althea sa lason na nasa loob ng pamamahay na ito, kahit pansamantala lang. Dahan-dahan siyang bumangon. Maingat na hindi magising ang asawa. Naligo siya at nagbihis para pumasok sa trabaho. Bago umalis, sumulat siya ng isang maikling liham at iniwan ito sa tabi ng unan ni Althea. Mag-impake ka para sa isang weekend trip. Tayo lang dalawa. Babawi ako sa'yo, mahal ko, sa biyahe papuntang opisina habang tinitingnan ang matataas na gusali ng Makati. Hindi niya maiwasang isipin na ang mansyon nila sa Forbes Park ay isang kulungang gawa sa ginto para kay Althea. Para sa kanya, iyon ay tahanan. Pero para sa babaeng pinakamamahal niya, iyon ay isang lugar ng pagdurusa. Ginugol niya ang buong umaga sa mga meeting, pero lumilipad ang kanyang isip. Iniisip niya ang ngiti ni Althea kapag nabasa nito ang sulat. Iniisip niya ang dalampasigan, ang sariwang hangin, ang katahimikan malayo sa mapanuring mga mata ni Doña Isabela. Maaga siyang umuwi ng hapong iyon. Dala ang pananabik. Ngunit pagpasok pa lang niya sa malaking pinto ng kanilang bahay, isang pamilyar na boses ang sumalubong sa kanya. Isang boses na hindi niya inaasahang maririnig. "Liam, darling, you're home early." Mula sa sala,
Lumabas si Katrina Sandoval, nakasuot ng isang mamahaling damit na tila mas nababagay pa sa bahay na iyon kaysa kay Althea. Sa likod nito, nakangiti ang kanyang ina, si Doña Isabela, na may hawak na tasa ng tsaa. Naramdaman ni Liam ang pag-igting ng kanyang panga. "What are you doing here, Katrina?" Malamig niyang tanong. Hindi pinapansin ang pagbati nito. "Oh, I was just in the neighborhood, and I decided to visit Tita Isabela." Malambing na sagot ni Katrina na may kasamang kindat. "We were just catching up." "Nag-aalala lang siya sa'yo, anak." Sabat ni Doña Isabela. Ang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng babala. "Katrina is a family friend. She is always welcome in my house. In my house." Sa aking bahay. Isang paalala kung sino ang tunay na may kapangyarihan sa lugar na iyon. "Well, she's not welcome to me," mariing sabi ni Liam. Tinititigan si Katrina. "You should leave. Now." Isang saglit na sakit ang gumuhit sa mukha ni Katrina, ngunit agad itong napalitan ng isang mapaglarong ngiti. "Tita, I think Liam is still upset about our breakup. Don't worry, darling. Handa akong gawin ang lahat para mailigtas ka sa anumang pinagdadaanan mo." Ang mga salitang iyon, na sinabi sa harap ng kanyang ina, ay isang deklarasyon ng digmaan. Alam ni Liam na may plano ang dalawa. Isang masamang balak, "Umalis ka na." Pag-uulit ni Liam, ang boses ay mas mababa at mas mapanganib. "Liam, that's enough. Stop being rude to our guest." Saway ni Doña Isabela, "Tumatayo na." Bago pa man lumaki ang gulo, tumawa lang si Katrina. "It's okay, tita. Aalis na po ako. I'll see you again soon, Liam." At bago ito tumalikod, binigyan siya nito ng isang tingin. Isang tingin na puno ng pangako at panganib. Pagkaalis ni Katrina, hinarap ni Liam ang kanyang ina. "Mama, what was that? Alam ninyong ayaw ko nang makita pa ang babaeng yan. Siya ang nababagay sa'yo, Liam. Hindi ang basurerang nasa taas." Walang pakundangang sagot ni Doña Isabela. "Magpasalamat ka't may isang tulad ni Katrina na handang linisin ang gulo mo." Hindi na sumagot si Liam. Walang saysay. Tinalikuran na lang niya ang kanyang ina at mabilis na umakyat papunta sa kanilang silid. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Althea na nakatayo sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas. Lumingon ito sa kanya at sa isang iglap, nawala ang lahat ng galit sa puso ni Liam. May kakaibang kislap sa mga mata ni Althea. Isang kislap ng pag-asa. "Nabasa mo?" tanong ni Liam. Lumalapit dito. Tumango si Althea. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Saan tayo pupunta?" "It's a surprise," sagot niya at niyakap ito mula sa likuran. Ipinatong niya ang kanyang baba sa balikat nito at hinalikan ang kanyang sentido. Sa sandaling iyon, habang magkayakap sila at nakatingin sa papalubog na araw, naramdaman ni Liam na kaya nilang lagpasan ang lahat. Basta't makasama sila, naghahanda na sila para sa hapunan. Nang biglang tumunog ang cellphone ni Liam, isang hindi rehistradong numero. Nag-alinlangan siyang sagutin ito, pero nagpumilit ito. "Hello? Liam? Tulungan mo ako!" Napakunot ang noo ni Liam. Ang boses sa kabilang linya ay basag at nanginginig, ngunit pamilyar. "Katrina? Liam, please!" Humihikbing sabi nito. "Nasa panganib ako. May mga lalaking sumusunod sa akin. Natatakot ako." Naramdaman ni Liam ang pag-aalala ni Althea sa tabi niya. "Nasaan ka?" tanong niya. Sinusubukang pakalmahin ang sarili. "Nasa Starlight Hotel, Room 712. Pipinilit nila akong dalhin dito." "Liam, parang awa mo na, tulungan mo ako." At pagkatapos ay naputol ang linya. Isang bitag. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Liam. Isang malaking bitag. Ngunit paano kung totoo? Paano kung nasa panganib nga si Katrina? Kahit gaano pa niya kinamumuhian ang ginagawa nito,
Hindi niya kayang talikuran ng isang taong humihingi ng tulong. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Althea. Si Katrina? Sabi ni Liam. Mabilis na kinukuha ang susi ng kanyang kotse. Kailangan ko siyang puntahan. Pero, Liam! Baka patibong lang yan! Pigil ni Althea. Hinawakan ang kanyang braso. Alam ko. Sagot niya, tinitigan ang mga mata ng asawa. Pero kailangan kong siguraduhin. Babalik ako kaagad. Pangako. Hinalikan niya ito sa noo. At kahit labag sa kalooban, binitawan siya ni Althea. Habang mabilis siyang bumababa ng hagdan, hindi niya nakita ang ngiti ng tagumpay sa mukha ni Doña Isabela na nagmamasid mula sa dilim ng pasilyo. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang tapusin ang gulong ito nang hindi namamalayan na papunta pa lang siya sa pinakamatinding unos ng kanilang buhay. Ang bawat pagtiktak ng grandiyosong orasan sa pasilyo ay parang martilyo na pumupukpok sa kaba sa dibdib ni Althea. Mahigit 1 oras na ang nakalipas mula nang umalis si Liam, ang pangako nitong babalik ako kaagad ay tila isang hungkag na alingawngaw na lamang ngayon. Sinubukan niyang tawagan ang cellphone nito, pero walang sumasagot. Nagriring lang ito ng nagriring hanggang sa maputol. Baka na traffic lang. Bulong niya sa sarili. Sinusubukang alisin ang mga masasamang isipin na nagsisimulang mamuo sa kanyang isipan. Isang patibong. Sinabi na niya kay Liam na baka patibong lang iyon. Paano kung napahamak na ito? Ngunit isang bahagi niya ang nagsasabing hindi iyon ang kaso. Alam niya kung gaano katuso si Katrina. Upang ibaling ang kanyang atensyon, bumalik siya sa banyo. Muli niyang tinitigan ang 2 pulang guhit sa pregnancy test kit na maingat niyang itinago sa ilalim ng mga tuwalya. 2 guhit, isang himala. Isang sagot sa kanyang mga panalangin. Napahawak siya sa kanyang patag na tiyan. Isang maliit na ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. At sa isang iglap, ang lahat ng takot at pangamba ay napalitan ng mainit na pag-asa. Ito na ang mag-aayos ng lahat. Isang apo. Siguradong matutuwa si Doña Isabela. Siguradong matatanggap na siya nito. Ang batang ito, ang magiging tulay para maging isang tunay na pamilya sila. At si Liam, nangingilid ang kanyang luha sa tuwa habang iniisip ang magiging reaksyon ng asawa. Tiyak na lulundag ito sa galak. Magiging isang ganap na ama na siya. Bumuo siya ng isang magandang imahe sa kanyang isipan. Silang 3, magkakasama, masaya. Ang batang ito, ang magiging simbolo ng kanilang pagmamahalan, isang buhay na patunay na karapat-dapat ang kanilang pag-iibigan. Hawak-hawak ang munting sikreto na ito. Bumalik siya sa kanilang silid. Ang paghihintay kay Liam ay hindi na naging isang pag-aalala, kundi isang masayang pananabik. Inihanda niya sa kanyang isipan kung paano niya sasabihin ang magandang balita. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Hindi ito si Liam. Isa sa mga kasambahay, si Nelia, ang pumasok na may dalang isang maliit na tray. "Ma'am Althea, pinabibigay po," sabi nito. Ang mukha ay walang emosyon. Inilapag nito sa ibabaw ng mesa ang isang simpleng, kulay brown na envelope. Walang pangalan. Walang anumang marka. "Kanino galing, Nelia?" tanong ni Althea. Nagkibit balikat lang ang kasambahay. "Hindi po sinabi, ma'am. Iniwan lang po sa gate." At pagkasabi niyon, mabilis itong umalis, na para bang ayaw madamay sa kung anuman ang laman niyon. Kinabahan si Althea. Dahan-dahan niyang kinuha ang envelope. Magaan ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ito. Mga litrato. Ilang piraso ng makintab na papel ang nahulog mula sa sobre. Ang una niyang nakita ay isang pamilyar na mukha. Si Liam. Ngunit ang sumunod na imahe ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Si Liam. Nakahiga sa isang kama ng hotel. Tila walang malay. At sa ibabaw niya, nakapatong si Katrina, nakasuot lang ng manipis na roba. Ang mukha ni Katrina ay malapit sa mukha ni Liam. Ang mga labi nito
ay 1 pulgada na lang ang layo sa mga labi ng kanyang asawa. Sa isa pang litrato, nakahalik na si Katrina kay Liam. Nabitiwan ni Althea ang mga litrato. Kumalat ang mga ito sa sahig na parang mga tuyong dahon patay at walang buhay. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Ang masayang pag-asa na naramdaman niya kanina ay biglang naging isang malamig na yelo na tumusok sa kanyang puso. Hindi totoo to. Isang patibong. Tama, isang patibong. Pinilit niyang paniwalain ang sarili, ngunit ang mga imahe ay malinaw. Malinaw na malinaw. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ito sumasagot sa telepono. Iyon ang dahilan kung bakit hindi pa ito umuuwi. Napatingin siya sa kanilang wedding picture na nakapatong sa bedside table. Ang masayang ngiti nilang dalawa ay tila isang panunuya ngayon. Sa isang iglap ng matinding sakit at galit, hinablot niya ang picture frame at ibinato sa pader. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa katahimikan, kasabay ng pagbagsak ng bubog sa sahig. Sinabi ko na sayo, isang malamig na boses ang bumasag sa kanyang pagluluksa. Sa may pintuan, nakatayo si Doña Isabela, nakapameywang na may isang ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Tumingin ito sa mga litratong nakakalat sa sahig, pagkatapos ay sa basag na picture frame. Hindi siya para sayo. Pagpapatuloy nito, bawat salita ay idinidiin. Bumabalik lang ang anak ko sa kung ano ang nararapat para sa kanya. Isang babaeng kauri niya. Hindi isang pulot. Ang lahat ng lakas sa katawan ni Althea ay biglang nawala. Napaluhod siya sa sahig, sa gitna ng mga bubog at mga kasinungalingan. Wala nang luhang lumabas sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay tuyot na ang kanyang kaluluwa. Ang pangarap niya kanina lang, ang pangarap ng isang masayang pamilya, ay naging isang bangungot. Ang batang nasa sinapupunan niya ay hindi na isang tulay, kundi isang tanikala na magtatali sa kanya sa pamilyang ito na puno ng lason at panloloko. Hindi niya hahayaang lumaki ang anak niya sa ganitong lugar. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga kilos ay wala ng emosyon na para bang isang makina. Kinuha niya ang kanyang maleta mula sa aparador at sinimulang ilagay ang kanyang mga damit. Kaunti lang ang mga ito. Ang lahat ng gamit niya ay kasya sa isang bag. Kumuha siya ng isang piraso ng papel at isang panulat. Isang salita lang ang isinulat niya. Isang salita na naglalaman ng lahat ng sakit, lahat ng pagkabigo, at lahat ng pamamaalam. Paalam. Iniwan niya ang sulat sa ibabaw ng kama, sa tabi ng unan kung saan dapat ay katabi niya si Liam ngayong gabi. Hindi na niya tiningnan pa ang mga basag na bubog o ang mga litrato ng kataksilan. Tahimik siyang lumabas ng silid. Tahimik siyang bumaba sa malawak na hagdanan. Walang pumigil sa kanya. Walang nakakita sa kanya. Paglabas niya sa malaking pinto ng mansyon ng mga De Villa, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Huminga siya ng malalim. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pait ng kalayaan. Naglakad siya palayo. Palayo sa bahay na sumira sa kanya. Palayo sa lalaking minahal niya ng buong puso. Dala-dala ang isang pusong durog at isang sikretong hindi na nito kailanman malalaman. Ang bawat pag-alog ng bus ay tila isang suntok sa nananakit na sikmura ni Althea. Nakasandal ang kanyang noo sa malamig na salamin ng bintana. Pinagmamasdan ang mabilis na pagdaan ng mga ilaw ng syudad na unti-unting napapalitan ng kadiliman ng probinsya. Walang tigil ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ang bawat patak ay naglalaman ng bigat ng kataksilan, ng mga pangarap na nawasak, at ng isang kinabukasang ninakaw sa kanya. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang munting sikreto na dapat sana'y magiging bukal ng kanyang kaligayahan ay ngayon naging isang mabigat na pasanin. Paano niya bubuhayin ang anak niya ng mag-isa? Saan siya pupunta? Mayroon siyang isang malayong tiyahin sa isang maliit na bayan sa Quezon. Isang beses pa lang niya itong nakita sa buong buhay niya, noong libing ng kanyang ina. Iyon lang ang tanging kanlungan na naisip niya.
Isang lugar kung saan walang nakakakilala sa isang Devilla. Isang lugar kung saan maaari siyang maging si Althea Reyes ulit. O kung sino man ang natitira sa kanya. Ang biyahe ay tila walang katapusan. Sa bawat oras na lumilipas, mas lalong lumalayo ang pamilyar na mundo na kanyang iniwan at mas lalong lumalapit ang isang malabo at nakakatakot na bukas. Ang buhay sa probinsya ay isang malupit na paggising. Ang bahay ng kanyang tiya Luring ay isang maliit na kubo, malayo sa malapalasyong mansyon na kanyang tinakasan. Ang malambot na kama ay napalitan ng isang manipis na banig sa sahig, ngunit tinanggap siya ng matanda nang walang maraming tanong. Sa mga mata nito, nakita ni Althea ang awa, at iyon ay sapat na para hindi maging pabigat. At para may maipon para sa kanyang panganganak, nagtrabaho si Althea sa isang maliit na karinderya sa bayan. Mula umaga hanggang gabi, abala siya sa paghihiwa ng mga sangkap, paghuhugas ng mga plato, at pagsisilbi sa mga customer. Ang init ng kalan ay dumidikit sa kanyang balat. Ang pagod ay kumakapit sa kanyang mga buto. Ngunit tinatanggap niya ang lahat ng iyon. Ang bawat sakit ng katawan ay isang paraan upang makalimutan ang sakit sa kanyang puso. Sa gabi, pag-uwi niya, binibilang niya ang kakarampot na kinita. Pinagmamasdan niya ang kanyang lumalaking tiyan sa harap ng isang basag na salamin at kinakausap ang munting anghel sa loob nito. "Konting tiis lang, anak," bulong niya habang hinahaplos ang kanyang sinapupunan. "Aalagaan kita. Hindi kita pababayaan tulad ng ginawa ng papa mo sa atin." Ngunit ang takot ay laging naroon. Isang anino na bumubuntot sa kanya. Sa bawat bagong mukha na pumapasok sa karinderya, kinakabahan siya. Paano kung may makakilala sa kanya? Paano kung mahanap siya ni Liam? O mas malala pa, paano kung mahanap siya ni Doña Isabela? Isang gabi, bumuhos ang isang malakas na ulan. Ang hangin ay sumisipol sa mga siwang ng kanilang kubo, at ang kulog ay tila yayanig sa buong kalangitan. Nagising si Althea sa isang matinding kirot sa kanyang puson. Noong una, binaliwala niya ito. Marahil ay normal lang ito sa isang nagbubuntis, ngunit ang sakit ay pabalik-balik. At sa bawat pagbalik, ito'y mas tumitindi. Isang matinding kirot, mas matindi pa sa dati. Napahawak siya sa kanyang tiyan at napasigaw. Isang basang init ang naramdaman niyang dumaloy sa pagitan ng kanyang mga hita. Nang tingnan niya ang kanyang mga kamay, nakita niya ang dugo. "Tiya Luring! Tulong!" Sigaw niya. Ang boses ay puno ng panik. Nagising ang matanda at nang makita ang kalagayan niya, agad itong nataranta. Sa gitna ng bumubuhos na ulan at rumaragas ang hangin, isinakay nila si Althea sa isang tricycle papunta sa pinakamalapit na health center. Ang bawat lubak sa daan ay isang saksak sa kanyang sinapupunan. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay kasabay ng kanyang mga luha. "Huwag, anak ko. Huwag mo akong iwan." Paulit-ulit niyang dasal. "Kailangan kita. Parang awa mo na." Ang mga sumunod na pangyayari ay malabo na sa kanyang isipan. Ang puting ilaw ng maliit na klinika, ang mga mukha ng mga nurse na puno ng pag-aalala. Ang isang matandang doktor na nagsasalita sa kanya, ngunit hindi niya maintindihan ang mga salita. Ang tanging nararamdaman niya ay ang sakit na unti-unting lumilisan. At kasabay nito, isang nakakatakot na pakiramdam ng kawalan. Nang magising siya, sikat na ang araw. Payapa na ang kalangitan. Ngunit ang bagyo sa loob niya ay ngayon pa lang nagsisimula. Ang unang ginawa niya, wala na. Ang dating umbok ay naging malambot at walang laman. Ang dating pakiramdam ng buhay sa loob niya ay napalitan ng isang malawak at malamig na kawalan. Pumasok ang doktor sa silid. Ang mukha nito ay malungkot. Umupo ito sa tabi ng kanyang kama at marahang nagsalita. "I'm sorry, Hija. We did everything we could." Hindi na niya narinig ang mga sumunod na sinabi nito. Ang tanging umalingaw-ngaw sa kanyang tainga ay ang salitang sorry.
Isang salita na sumira sa kung anuman ang natitirang buo sa kanya. Isang sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang sigaw na hindi nagmula sa sakit ng katawan, kundi sa isang kaluluwang ganap na nawasak. Umiyak siya ng umiyak, hanggang sa wala ng luhang lumabas. Ang natira na lang ay ang mga hikbi. Mga tuyong hikbi na mas masakit pa sa anumang luha. Nawala na ang kanyang anak. Ang tanging dahilan niya para mabuhay, ang tanging pag-asa na kanyang pinanghawakan, kinuha na rin ito sa kanya. Sa sumunod na mga araw, nakahiga lang siya sa kama, nakatingin sa kisame. Pakiramdam niya ay isa siyang basyong sisidlan. Walang galit, walang lungkot, wala lang. Isang hapon, habang nakatingin siya sa bintana, pinagmamasdan ang mga batang naglalaro sa labas. May isang bagay na nagbago sa loob niya. Ang kawalan ay unti-unting napalitan, hindi ng pag-asa, kundi ng isang bagay na mas matigas, mas malamig, resolve. Ang alaala ng kanyang anak ay hindi dapat maging isang simbolo ng kanyang kahinaan. Ito ay dapat maging kanyang kalakasan. Ang buhay na hindi man lang nasilayan ang mundo ay dapat magkaroon ng kahulugan. Tumingin siya sa malayo. Ang kanyang mga mata na dating puno ng luha ay ngayon ay walang emosyon, ngunit may apoy na nagsisimulang mag-alab sa kaibuturan. Hindi na siya iiyak. Hindi na siya magiging biktima. Hindi na siya magiging si Althea na tinapak-tapakan lang. Mula sa abo ng kanyang pagdurusa, isang bagong Althea ang isisilang. Anak! Bulong niya sa hangin, isang panunumpa sa isang nommo na hindi man lang niya nakita. Pangako, babangon ako para sadyo, 10 taon, 1 dekada, 3,652 araw. Ganoon na katagal binibilang ni Liam ang bawat paglipas ng sandali mula noong araw na umuwi siya sa isang tahimik na silid, isang basag na picture frame, at isang salitang nag-iwan ng sugat na hindi kailanman naghilom. Paalam. Mula sa kanyang opisina sa pinakatuktok ng sarili niyang gusali, tanaw ni Liam ang buong syudad ng Makati. CEO. Iyon ang tawag sa kanya ngayon. Nagtayo siya ng sarili niyang kumpanya, malayo sa anino ng De Villa Empire. Naging matagumpay siya, higit pa sa inaasahan ng lahat. Ngunit ang lahat ng iyon ay walang kabuluhan. Ang bawat tagumpay ay may lasang abo sa kanyang bibig. Inabot niya ang nag-iisang litrato sa kanyang mesa. Isang candid shot ni Althea, nakangiti habang nakatingin sa kanya na kinuha niya noong unang taon ng kanilang pagsasama. Ito lang ang natira sa kanya. Lahat ng iba pa ay sinira at itinapon ng kanyang ina noong mga unang buwan ng pagkawala ni Althea, sa isang pag-aakalang makakatulong iyon para makalimot siya. Pero hindi siya nakalimot. Paano siya makakalimot? Ang gabing iyon ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang pagpunta niya sa hotel, ang paggising niya kinabukasan na masakit ang ulo, at may mga litratong ipinadala sa kanya si Katrina, mga litratong ginamit nito para sirain ang kanyang buhay. Kinumpronta niya si Katrina, ngunit tumawa lang ito. Inamin nitong pakana iyon ng kanyang ina. Kinumpronta niya si Doña Isabela, ngunit hindi man lang ito natinag. Ginawa ko lang ang nararapat, sabi nito. Iniligtas kita. Mula noon, nagbago ang lahat. Nanatili siyang nakatira sa iisang bubong kasama ang kanyang ina, ngunit isang pader na yelo ang namagitan sa kanila. Ang pag-uusap nila ay tungkol na lang sa negosyo. Walang init, walang pagmamahal, at sa loob ng 10 taon, ginamit niya ang lahat ng kanyang yaman at koneksyon para hanapin si Althea. Ngunit para itong bulang naglaho. Walang bakas, walang anumang senyales. Sir, it's time to go. Paalala ng kanyang sekretarya mula sa intercom. Napabuntong hininga si Liam at ibinalik ang litrato sa pwesto nito. Tumayo siya at inayos ang kanyang suit. Ngayon, isa siyang sponsor
sa isang malaking international medical conference. Isa lamang itong tungkulin na kailangan niyang gampanan. Isa na namang araw na kailangan niyang suotin ang maskara ng isang matagumpay na CEO. Ang bulwagan ng convention center ay puno ng mga doktor at mga eksperto mula sa iba't ibang panig ng mundo. Formal ang lahat, abala sa kani-kanilang mga diskusyon. Umupo si Liam sa harap na hanay, sa upuang nakareserba para sa kanya, at sinubukang makinig sa mga unang tagapagsalita. Ngunit lumilipad ang kanyang isip. Nang tawagin na ang kanyang pangalan, umakyat siya sa entablado na may pilit na ngiti. Nagsimula siyang basahin ang kanyang inihandang talumpati. Mga salita tungkol sa pagsuporta sa pag-unlad ng medisina. Mga salitang paulit-ulit na lang niyang sinasabi. Our company believes that investing in our medical professionals is investing in the future of our nation. Habang nagsasalita, iginala niya ang kanyang paningin sa mga nakikinig. At doon, natigil siya. Natigil siya sa pagsasalita. Ang mga salitang nakasulat sa kanyang script ay biglang naglaho. Ang puso niya, na sa loob ng 10 taon ay tila manhid na, ay biglang kumabog ng napakabilis, na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa hanay ng mga VIP, nakaupo ang isang babae. Ang kanyang buhok ay maikli na ngayon, at nakasuot siya ng isang eleganteng business suit. Ang kanyang postura ay nagpapakita ng kumpiyansa at kapangyarihan. Wala na ang dating mahiyain at simpleng babae na kanyang nakilala. Ngunit, ang mukhang iyon, ang mga matang iyon, kahit 10 taon na ang lumipas, kahit gaano pa kalaki ang ipinagbago nito, hindi siya maaaring magkamali. Isang pangalan lang ang umikot sa kanyang isipan. Althea. Tila naramdaman nito ang kanyang titig. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin mula sa program na hawak nito at ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng malawak na bulwagan. Huminto ang mundo ni Liam. Ang daan-daang tao sa pagitan nila ay naglaho. Ang mikropono sa kanyang kamay ay biglang bumigat. Ang mga salita sa kanyang script ay naging mga dayuhang simbolo na wala siyang kakayahang intindihin. Nakita niya sa mga mata nito ang isang saglit na pagkabigla, isang kislap ng pagkilala na kasing bilis ng kidlat, ngunit agad itong napalitan ng isang blankong pader. Isang malamig, propesyonal na maskara na hindi niya kailanman nakita rito noon. Pagkatapos, ay marahan itong ibinaba ang tingin, bumalik sa pagbabasa ng program na para bang wala siyang nakita, na para bang isa lang siyang estranghero sa entablado. Isang mahinang ubo mula sa MC sa tabi niya, ang gumising sa kanya pabalik sa realidad, na pagtanto niyang nakatayo siya roon, sa gitna ng entablado. Mr. De Villa, bulong no MC, pinilit ni Liam na ibalik ang kanyang kumpiyansa. Nag-clear siya ng lalamunan at bumalik sa kanyang script, ngunit ang mga salita ay lumalabas na lang sa kanyang bibig nang walang anumang kahulugan. Ang kanyang buong pag-iisip, ang kanyang buong kaluluwa ay nakatuon sa babaeng nasa VIP section. Althea, buhay siya, at narito siya. Nang matapos ang kanyang talumpati, bumalik siya sa kanyang upuan na tila lutang. Halos hindi niya narinig ang palakpakan. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng kanyang puso. Ang MC ay muling umakyat sa entablado. And now, it is my distinct honor to introduce our keynote speaker, a trailblazer in the field of neurosurgery with groundbreaking research published in international journals. Let us all give a warm welcome to the brilliant Dr. Althea Reyes. Dr. Althea Reyes. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, isang kumpirmasyon sa milagrong nakikita ng kanyang mga mata. Tumayo si Althea ng may poise at kumpiyansa. Bawat hakbang niya papunta sa entablado ay puno ng grasya. Ang babaeng dati yumuyuko, sa tuwing kaharap ang kanyang ina ay ngayon, nakatayo sa harap ng daan-daang tao, handang magsalita tungkol sa isa sa pinakakomplikadong larangan ng medisina. Pinanood siya ni Liam, isang halo ng paghanga
at matinding sakit ang gumuguhit sa kanyang puso. Ito ang pangarap niya para dito, ang maging matagumpay. Ngunit hindi niya inakala na mangyayari ito nang wala siya sa tabi nito. Nagsalita si Althea. Ang kanyang boses ay malinaw, matatag, at puno ng awtoridad. Bawat salita ay nagpapakita ng kanyang talino at dedikasyon. Ngunit para kay Liam, ang bawat salita ay isang pader na lalong naglalayo dito sa kanya. Pagkatapos ng kanyang talumpati, na sinundan ng isang malakas na palakpakan, mabilis na kumilos si Liam. Hindi na niya ito hahayaang mawala ulit. "Sir, may interview pa po kayo." Habol ng kanyang sekretarya. "Cancel it." Mabilis niyang sagot. Ang mga mata ay hindi inaalis kay Althea na bumababa na ng entablado at kinakausap na ng ilang mga banyagang doktor. Siniksik niya ang kanyang sarili sa gitna ng mga tao. Bumabangga sa mga balikat. Ang tanging layunin ay ang maabutan ito. "Excuse me." "Excuse me, sir." Nang sa wakas ay narating niya ito, saktong mag-isa na lang ito saglit umiinom ng tubig. Ang kanyang puso ay halos sumabog sa kanyang dibdib. 10 taon ng paghahanap, 10 taon ng pag-asa at pagkabigo. At ngayon, narito na ito sa kanyang harapan. Althea. Ang pangalan nito ay namutawi sa kanyang mga labi na parang isang panalangin, isang salita na naglalaman ng isang dekada ng pangungulila. Lumingon ito sa kanya. Sa malapitan, mas lalo niyang nakita ang pagbabago. Mayroon ng mga munting linya ng pagod sa gilid ng mga mata nito, ngunit mas lalong tumingkad ang talas at talino ng mga ito. Tinitigan siya nito, mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri ang isang estranghero. Walang emosyon, walang bakas ng nakaraan, at pagkatapos, nagsalita ito. Ang boses nito ay magalang, ngunit malamig na parang yelo. "I'm sorry, sir. Do I know you? I'm sorry, sir. Do I know you?" Ang mga salitang iyon ay lumabas sa bibig ni Althea nang may perpektong pagkalamig. Isang linya na paulit-ulit niyang inensayo sa kanyang isipan sa loob ng 10 taon para sa eksaktong sandaling ito. Ngunit habang tinititigan niya ang mukha ni Liam, ang pamilyar na hugis ng kanyang panga, ang mga matang puno ng sakit, at pagkalito naramdaman niya ang unti-unting pagbitak ng pader na yelong itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. 10 taon. Isang dekada niyang sinubukan burahin ang lalaking ito sa kanyang sistema. Ibinuhos niya ang kanyang sarili sa pag-aaral, sa pagiging pinakamahusay na doktor, sa pag-opera sa utak ng ibang tao, para lang hindi niya harapin ang laman ng sarili niyang isip. At nagtagumpay siya. O iyon ang akala niya. "Althea, please." Pakiusap ni Liam. Ang boses ay basag. "Huwag mong gawin to." Isang grupo ng mga delegado ang dumaan at ginamit iyon ni Althea bilang pagkakataon para tumalikod. "Excuse me, I have to go." Nagsimula siyang maglakad palayo. Ang bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay isang paglaban sa pagnanais na lumingon. Nararamdaman niya ang mga mata ni Liam na nakasunod sa kanya. Isang mainit na haplos sa kanyang likod na gusto niyang takasan. Hindi siya sumuko. Kinagabihan, habang nagpapahinga siya sa kanyang hotel room, isang katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Hindi niya ito pinansin, ngunit nagpatuloy ang pagkatok. Mas malakas, mas mapilit. Pagbukas niya ng pinto, naroon si Liam, hingal at tila basang-basa sa pawis. "I won't leave until you talk to me." Sabi nito, ang determinasyon ay nakaukit sa kanyang mukha. "Wala tayong dapat pag-usapan." Malamig na sagot ni Althea. Sinubukang isara ang pinto. Ngunit hinarang ni Liam ang pinto gamit ang kanyang kamay. "Meron, Althea. 10 taon. 10 taon kitang hinanap. May karapatan akong malaman kung bakit." Ang pagbanggit sa 10 taon ay nagpaalab sa galit sa puso ni Althea. "Karapatan?" Tumawa siya, isang tawang walang saya. "Saan mo nakuha ang karapatan mo, Liam? Sa kama ba ni Katrina?" Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, ngunit hindi siya nagpatinag. "It was a setup, Althea." Mariing sabi ni Liam.
Isang patibong. Si Mama at si Katrina ang may pakana ng lahat. At naniwala naman ako. Sarkastiko niyang sagot. Pilit niyang isinara ang pinto. Ngunit mas malakas si Liam. I can prove it! Sigaw nito. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Humugot ito ng isang sobre mula sa loob ng kanyang coat at iniabot sa kanya. Buksan mo, please. Nag-alinlangan si Althea. Ang isang bahagi niya ay gustong isara ang pinto at kalimutan na ang lahat. Ngunit ang isang bahagi, ang maliit na bahagi na naghahanap pa rin ng katotohanan, ay kinuha ang sobre. Pagkatapos nito, layuan mo na ako. Sabi niya bago isara ang pinto sa mukha nito. Nakasandal sa pinto, narinig niya ang pagbuntong hininga ni Liam bago unti-unting humina ang mga yapak nito palayo. Nanginginig ang mga kamay ni Althea habang binubuksan ang sobre. Sa loob, naroon ang mga kopya ng mga ulat mula sa isang private investigator. Bawat pahina ay naglalaman ng mga detalye ng paghahanap sa kanya. Mga flight record papunta sa iba't ibang probinsya. Mga interview sa mga taong posibleng nakakita sa kanya. Mga resibo. At ang mga petsa. Ang mga ulat ay nagsimula 1 linggo. Pagkatapos niyang umalis at nagpatuloy ito. Taon-taon. Walang tigil. Napaupo siya sa gilid ng kama. Ang katotohanang nasa harap niya ay direktang sumasalungat sa kwentong binuo niya sa kanyang isipan sa loob ng 10 taon. Ang kwento ng isang lalaking nagtaksil at hindi man lang siya hinanap. Biglang bumalik ang mga alaala, hindi lang ang masasakit, kundi pati na rin ang masasaya, ang kanilang unang pagkikita. Ang kanyang mga ngiti, ang paraan ng paghawak nito sa kanyang kamay. Ang mga pangakong binitiwan nito. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa papel, ginawang malabo ang tinta. 10 taon niyang pinatigas ang kanyang puso, 10 taon niyang itinanggi ang anumang bakas ng pagmamahal na natira. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng kanyang depensa ay nagsimulang gumuho. Kinabukasan, sinubukan niyang maging abala. Ngunit saan man siya magpunta, tila naroon si Liam. Nagmamasid mula sa malayo. Hindi ito lumalapit. Nagbibigay ito ng espasyo, ngunit ipinaparamdam nito na naroon siya naghihintay. Upang makatakas, pumunta siya sa isang maliit na coffee shop malapit sa hotel. Akala niya ay makakahanap siya ng kapayapaan doon. Ngunit ilang sandali lang, umupo si Liam sa silya sa tapat niya. May dalang 2 tasa ng kape. Hindi ko alam kung ano pa rin ang gusto mo. Sabi nito, inilapag ang isang tasa sa harap niya. Pero paborito mo to dati. Caramel macchiato. Tinitigan ni Althea ang kape. Isang maliit na detalye, ngunit isang detalyeng nagpapatunay na hindi ito nakalimot. Bakit ka nandito, Liam? Tanong niya. Ang boses ay pagod na. Because I never stopped loving you, Althea. Seryosong sagot nito. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Not for a single day. Ang mga salitang iyon. Ang mga salitang minsan na niyang pinangarap marinig. Ngunit ngayon, ang mga ito ay parang lason na sumusunog sa kanyang mga ugat. Dahil sa pagitan ng mga salitang iyon at ng kasalukuyan ay may isang libingan. Isang maliit na libingan sa kanyang puso na walang pangalan. Ang alaala ng anak nila. Your love is poison, Liam. Sagot niya. Ang bawat salita ay puno ng pait na naipon sa loob ng 1 dekada. Sinira nito ang buhay ko. Tumayo siya, handa nang umalis. Ngunit bago pa siya makahakbang, isang boses mula sa kanyang likuran ang nagpatigil sa kanya. Isang boses na mas malamig pa sa hangin ng Disyembre. Isang boses na sanhi ng lahat ng kanyang bangungot. Mukhang nagkakamali ka ng desisyon na bumalik dito, basura, lumingon si Althea. At ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Doon, sa may pintuan ng coffee shop, nakatayo si Doña Isabela de Villa. Ang mga mata ay nagniningas sa galit, na para bang 10 taon ay 1 araw lang ang lumipas. Ang boses, na iyon.
Kung ang sakit ay may tunog, iyon na iyon. Ang bawat pantig ay isang galamay ng nakaraan na humihila kay Althea pabalik sa kadiliman, pabalik sa sahig ng banyo kung saan siya nagsuka sa takot, pabalik sa gabing nilamon siya ng kalungkutan. Naramdaman niya ang paglamig ng kanyang dugo, isang pamilyar na kilabot na gumapang mula sa kanyang batok pababa sa kanyang gulugod. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo si Doña Isabela de Villa sa may pintuan NG Coffee Shop. 10 taon ang lumipas, ngunit walang nagbago. Ang tindig nito ay kasing taas pa rin ng dati. Ang mga mata ay kasing talim, at ang ngisi sa mga labi ay kasing puno ng lason. "Mama, anong ginagawa ninyo rito?" Narinig ni Althea ang boses ni Liam, puno ng pagkabigla at nagbabadyang galit. Ngunit ang mga salita nito ay tila hangin lang na dumaan kay Doña Isabela. Ang mga mata nito ay nakapako sa kanya. "Wala na po tayong dapat pag-usapan, Doña Isabela," sabi ni Althea. Pinilit na panatilihing matatag ang kanyang boses. Pinilit niyang maging si Dr. Reyes, ang babaeng kayang mag-opera ng utak, hindi ang babaeng minsan nang dinurog ng matandang nasa harap niya. Isang mapanuyang tawa ang kumawala kay Doña Isabela. Naglakad ito papalapit sa kanilang mesa. Ang tunog ng takong nito sa sahig ay parang pagbabanta. "Talaga? Ako? Tingin ko, ngayon pa lang tayo magsisimula. Umalis na tayo, Althea," sabi ni Liam. Hinawakan ang braso ni Althea, ngunit huli na ang lahat. Tila may sariling isip ang mga paa ni Althea. Hindi siya makagalaw. Nakatingin lang siya sa babaeng sumira sa kanya. "Alam mo, hinahangaan ko ang katatagan mo," sabi ni Doña Isabela. Umupo sa bakanteng silya na para bang imbitado ito. "Bumalik ka pa talaga. Akala mo ba? Dahil isa ka ng doktora, may nagbago na? Natatanggapin ka na ng anak ko?" "Mama, tama na," maring sabi ni Liam. Binalingan siya ng matanda. "Tumahimik ka, Liam. Para na rin ito sa'yo. Para malaman mo kung anong klaseng ahas ang pinilit mong ipasok sa pamilya natin." Humarap itong muli kay Althea. Ang boses nito ay bumaba. Naging isang mapanganib na bulong. "Gusto mong malaman ang totoong dahilan kung bakit kanya hinanap? Hindi dahil sa pagmamahal, dahil sa konsensya." Napakunot ang noo ni Althea. "Anong ibig mong sabihin?" Ngumisi si Doña Isabela. Isang ngisi na nagpapakita ng tagumpay. Ito na ang sandaling hinihintay nito. Ito na ang kanyang huling, pinakamatinding kamandag. "Alam mo ba kung bakit hindi kanya talaga sinundan noong gabing umalis ka? Alam mo ba kung bakit 1 linggo pa ang lumipas bago siya nag-aksayang maghanap?" Umiling si Althea. Ayaw marinig ang mga susunod na sasabihin nito, ngunit hindi niya mapigilan. Dahil alam niya, sabi ng matanda, idinidiin ang bawat salita. Alam niyang buntis ka. Ang hangin. Ang hangin ay naubos sa paligid ni Althea. Ang ingay ng coffee shop ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso sa kanyang tainga. Tumingin siya kay Liam. Naghahanap ng pagtanggi. Ngunit ang nakita niya lang ay ang gulat at pagkalito sa mukha nito. Isang reaksyon na sa mata ni Althea ay pagkakasala. "Hindi totoo yan." Nauutal niyang sabi. "Totoo." Pagpapatuloy ni Doña Isabela. "Walang awa. Sinabi mo sa isa sa mga kasambahay. At sinabi niya sa amin. At alam mo ba kung ano ang sinabi ng magaling mong asawa nang malaman niya?" Tumingin si Doña Isabela kay Liam. Pagkatapos ay binalik ang tingin kay Althea. Tinitiyak na nakikita niya ang bawat reaksyon nito. Sinabi niya sa akin, "Ma, hindi ko kaya." Ang batang iyon ay isang pagkakamali, isang pagsabog. Isang pagsabog sa loob ng kanyang kaluluwa. Ang sakit ay napakatindi, napakabigla, na hindi man lang niya naramdaman. Ang naramdaman niya lang ay isang malamig na pamamanhid. "Sinunggaling ka!" sigaw ni Liam. Napatayo. "Hinding-hindi ko sinabi yan. Althea, huwag kang maniwala sa kanya." Ngunit huli na. Ang lason ay kumalat na.
Pinasok nito ang pinakamalalim na sugat sa puso ni Althea. Ang sugat na hindi kailanman naghilom. Ah, pero may pruweba ako. Kalmadong sabi ni Doña Isabela. Mula sa kanyang mamahaling bag, kumuha ito ng isang lukot na papel, isang sulat. Inilapag nito iyon sa mesa. Nanginginig ang kamay ni Althea habang inaabot iyon. Pamilyar ang sulat kamay. Sulat kamay ni Liam. Ma, hindi ko kaya. Ang batang iyon ay isang pagkakamali. Mas mabuti na ang ganito. Huwag ninyo na siyang hanapin. Ang bawat salita ay isang punyal. Ang bawat letra ay isang patak ng asido na tumutunaw sa kung anuman ang natitirang pag-asa sa kanya. Hindi totoo yan! Althea, tignan mo ako! Ngunit hindi na siya nakikinig. Ang nakikita niya lang ay ang mga salitang nakasulat sa papel. Ang naririnig niya lang ay ang mga salita ni Doña Isabela. Isang pagkakamali, ang anak niya, ang anghel niya. Isang pagkakamali. Binitiwan niya ang sulat na para siyang napaso. Ang pamamanhid ay biglang napalitan ng isang nagngangalit na apoy. Tumingin siya kay Liam at sa unang pagkakataon, ang nakita niya ay hindi pagmamahal o sakit, kundi purong puot. Hayop ka, sabi niya. Ang boses ay mahina ngunit puno ng kamandag. Hayop ka. Althea, please, makinig ka sa akin. Makinig! Tumawa siya. Isang tawa na nagmula sa kaibuturan ng kanyang nawasak na kaluluwa. Nakinig ako sa'yo kanina. I never stopped loving you, di ba? Kasinungalingan. Lahat kasinungalingan. Tumayo siya. At sa sobrang galit, naitabig niya ang tasa ng kape. Tumapon ang mainit na likido sa sahig. Ang pagmamahal mo ang pumatay sa anak ko. Sigaw niya. Hindi na alintana ang mga taong nakatingin sa kanila. Alam mo ba kung anong nangyari sa pagkakamali mo, Liam? Ha? Nawala siya. Namatay siyang mag-isa sa sinapupunan ko sa isang maduming klinika sa gitna ng kawalan. At ikaw, nakahinga ka ng maluwag. Hinablot niya ang peking sulat at pinunit ito sa harap ng mukha ni Liam. Tapos na tayo. Kung may natitiramang pagmamahal sa puso ko para sa'yo ngayon, pinatay mo na rin. Tumalikod siya at naglakad palayo. Hindi na lumingon pa. Ang mga pakiusap ni Liam ay humahabol sa kanya, ngunit para na lang itong ingay na walang kahulugan. Pagdating niya sa kanyang hotel room, kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at mekanikal. Tinawagan niya ang kanyang personal assistant sa Amerika. Jessica, sabi niya, ang boses ay walang kabuhay-buhay, walang emosyon. Book the earliest flight out of this country. I don't care where. Just get me out. May sinabi ang kanyang assistant sa kabilang linya. Marahil ay nagtatanong. Now, utos ni Althea. Ang boses ay kasing lamig at kasing tigas ng bakal. I'm never coming back. Ibinaba niya ang telepono at napasandal sa pader. Doon, sa katahimikan ng kanyang silid, sa wakas ay bumagsak siya sa sahig. Hindi na siya umiyak. Wala nang luha. Ang natira na lang ay isang malawak, madilim, at walang katapusang kawalan. Nawala na ang lahat. Nakatayo si Liam sa gitna ng coffee shop, napapaligiran ng mga bubog ng basag na tasa at ng mga matang mapanuri ng ibang customer. Ngunit wala siyang maramdaman. Wala siyang makita. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na alingawngaw ng mga huling salita ni Althea. Ang pagmamahal mo ang pumatay sa anak ko. Namatay siyang mag-isa sa sinapupunan ko. Anak. Nagkaroon sila ng anak. Isang anak na hindi niya man lang nalaman na nabuhay. Isang anak na nawala sa isang paraang napakasakit. At si Althea, tiniis niya ang lahat ng iyon ng mag-isa. Ang 10 taon ng paghahanap niya, ang 10 taon ng pagdurusa niya, ay walang-wala kumpara sa impyernong pinagdaanan nito. At ang sulat, ang peking sulat, isang kidlat ng realisasyon ang tumama sa kanya. Isang malamig, nakakakilabot na realisasyon. Ang sulat kamay ay perpektong imitasyon ng sa kanya. Ang mga salita ay idinisenyo
para saksakin ang pinakamalalim na sugat. Iisang tao lang ang may kakayahang gawin iyon. Iisang tao lang ang may ganoong klaseng galit. Tumingin siya sa kanyang ina, na ngayon ay nakatayo ng may ngiti ng tagumpay, na para bang nanalo ito sa isang laro. Ngunit hindi ito laro. Isang apoy ang biglang nag-alab sa loob ni Liam. Isang apoy na 10 taon niyang sinupil at itinago. Isang galit na sa wakas ay natagpuan na ang kanyang tunay na puntirya. "Umuwi kayo, Mama," sabi niya. Ang boses ay kalmado sa isang paraang nakakatakot. "Mag-usap tayo sa bahay?" Pagkasabi niyon, tumalikod siya at naglakad palabas, hindi na hinintay ang sagot nito. Ang biyahe pa uwi ay isang malabong alaala. Ang tanging alam niya ay ang higpit ng kapit niya sa manibela at ang bilis ng takbo ng kanyang sasakyan. Hindi na siya ang anak na takot sumuway. Hindi na siya ang lalaking nag-aalangang pumagitna. Isa siyang bagyo na paparating. Pagpasok niya sa mansyon, sinalubong siya ng mga kasambahay. Ngunit hindi niya sila pinansin. Dire-diretso siya sa study ng kanyang ina, ang santuaryo nito, ang trono ng kapangyarihan nito. Ilang sandali lang, pumasok si Doña Isabela. Isinara ang pinto at humarap sa kanya na may ekspresyon ng pagkadismaya. "Ano na namang drama ito, Liam? Hindi ka na bata." "Anong sinabi ninyo kay Althea, Mama?" tanong niya. Ang bawat salita ay mabigat at puno ng panganib. Ang katotohanan lang, mayabang na sagot ng ginang. "Isang bagay na dapat ay ginawa mo na noon pa." "Kasinungalingan," sigaw ni Liam. "At sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, at ginamit ninyo ang isang bagay na ganoon kasagrado para sirain siya. Ginamit ko iyon para iligtas ka." Ganting sigaw ni Doña Isabela. "Mula sa isang babaeng hindi naman para sa'yo. Isang manggagamit na pera lang natin ang habol. Hindi ninyo siya kilala." "Kilalang kilala ko siya." Ang boses ng matanda ay tumaas, naging isang sigaw na puno ng galit at pait. "Dahil nakikita ko ang sarili ko sa kanya, ayokong matulad ka sa akin. Ayokong danasin mo ang kahihiyan na dinanas ko. Ayokong makasal ka sa isang basura na tulad ko noon." Natigilan si Liam. "Anong ibig ninyong sabihin?" Doon, sa gitna ng kanyang galit, bumigay si Doña Isabela. Ang maskara ng isang reyna ay nabakbak at ang lumabas ay isang babaeng puno ng takot at pagkasuklam sa sarili. "Galing din ako sa hirap, Liam." Pag-amin nito, ang mga luha ng galit ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Mas mahirap pa kay Althea. Ginawa ko ang lahat para makawala sa putik na iyon. Ginamit ko ang lahat ng mayroon ako para mapaibig ang ama mo, para maging isang De Villa at buong buhay ko. Kinatakutan ko ang araw na may makakaalam, na may makakakita sa akin bilang ang basurerang ako noon. At nang dumating si Althea, pagpapatuloy nito, nakita ko siya, ang sarili ko, ang nakaraan na gusto kong kalimutan. At natakot ako na makikita mo ring iyon, na mamahalin mo siya. At sa huli, iiwan mo siya tulad ng dapat sanang ginawa ng ama mo sa akin. Kaya inunahan ko na. Sinira ko siya para hindi kanya masira." Nakinig si Liam sa bawat salita. At ang galit sa kanyang puso ay unti-unting napalitan ng isang nakakasukang awa. Ang lahat ng ito, ang 10 taon ng sakit, ang pagkawala ng kanyang anak, lahat dahil sa insecurities at mga demonyo ng kanyang sariling ina. "Kaya kayo ang gumawa ng sulat," sabi ni Liam. Hindi isang tanong kundi isang pahayag. Tumango si Doña Isabela. Wala nang itinatago. Oo, at ang mga litrato. At lahat. Ako ang nagplano ng lahat. Kasama si Katrina. Ginawa ko ang lahat ng iyon para sa'yo. "Hindi, Mama." Malamig na sagot ni Liam. "Ginawa ninyo ang lahat ng iyon para sa sarili ninyo." Tumayo siya ng tuwid. Ang bagyo sa loob niya ay humupa na. Ang natira na lang ay isang malinaw at matigas na desisyon. "Salamat sa pag-amin." "Ano?" nagtatakang tanong ni Doña Isabela. Dahan-dahang inilabas ni Liam ang kanyang cellphone
mula sa bulsa ng kanyang coat. Ipinakita niya ang screen sa kanyang ina. Nakatala sa screen ang isang audio file na kasalukuyang nagre-record. Baden siya sifen, baden siya wufen, baden siya liufen. Ang kulay sa mukha ni Doña Isabela ay biglang nawala. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. Ngunit walang salitang lumabas. Pinindot ni Liam ang stop button at sinave ang file. Tumingin siya sa kanyang ina, hindi na bilang isang anak, kundi bilang isang hukom. Tapos na po tayo, Mama. Ang bawat segundo ay kalaban. Pagkatapos iwanan si Doña Isabela na tulala at walang imik sa loob ng study, tumakbo si Liam palabas ng mansyon. Hindi na siya nag-abala pang magpalit ng damit o kumuha ng kahit ano. Ang tanging dala niya ay ang susi ng kanyang kotse at ang cellphone na naglalaman ng katotohanang magpapalaya sa kanila o tuluyang wawasak sa kung ano man ang natitira. Althea, bulong niya habang pinapatakbo ng matulin ang sasakyan. Bumabalik sa alaala ang huling sinabi nito sa hotel. Book the earliest flight out of this country. Airport. Kailangan niyang maabutan ito sa airport. Ang biyahe papuntang Naiya ay isang pagsubok sa kanyang katinuan. Ang traffic sa EDSA ay tila isang halimaw na gustong pumigil sa kanya. Bawat busina, bawat paghinto, ay isang karayom na tumutusok sa kanyang pasensya. Tinitingnan niya ang orasan sa dashboard. Ang mga numero ay tila tumatakbo ng mas mabilis kaysa sa normal. Kinakabahan siya. Paano kung huli na ang lahat? Paano kung nakasakay na ito sa eroplano? Nang sa wakas ay narating niya ang departure area. Ipinarada niya ang kotse kung saan lang niya ito maiwan. Tumakbo siya papasok. Ang mga mata ay ligaw na naghahanap. Ang dami ng tao, ang dami ng mga mukha na paalis, mga pamilyang nagpapaalam, mga pusong sabik ng umuwi. Saan siya magsisimula? Tiningnan niya ang mga flight information screen. Hinahanap ang mga international flights na malapit nang umalis. Hong Kong, Singapore, Dubai, Los Angeles. Napakaraming posibilidad. Halos mawalan na siya ng pag-asa nang biglang, sa gitna ng dagat ng mga tao, may isang pamilyar na postura siyang nakita. Nakatalikod ito. Naglalakad papunta sa immigration counter. Ang maikling buhok, ang tuwit na tindik. Siya na nga. Althea! Sumigaw siya. Ang kanyang boses ay halos malunod sa ingay ng terminal. Ngunit tila narinig nito. Huminto ito sa paglalakad. Ngunit hindi ito lumingon. Althea! Sigaw niya ulit, mas malakas, habang tumatakbo papalapit, bumabangga sa mga bagahe at mga taong humaharang sa kanyang daan. Sandali lang. Nang maabutan niya ito, ilang hakbang na lang mula sa linya ng immigration, hinawakan niya ito ng marahan sa braso. Please, makinig ka muna. Dahan-dahan itong lumingon. Ang mukha nito ay walang emosyon. Ang mga mata nito ay malamig at pagod. Bitawan mo ako, Liam! Wala na tayong pag-uusapan. Meron. Pakiusap niya. Ang kanyang paghinga ay habol. Meron pa. Isa lang. Pakinggan mo to. Pagkatapos, kung gusto mo pa ring umalis, hahayaan na kita. Kinuha niya ang kanyang cellphone at isang pares ng wireless earphones. Inilagay niya ang isang earphone sa tainga nito at ang isa ay sa kanya. Nag-aalangan man, hinayaan lang siya ni Althea. Pinindot ni Liam ang play. Ang katahimikan sa pagitan nila ay biglang napuno ng mga boses mula sa recording. Boses niya at ng kanyang ina. Nagsimula sa pagtatanong niya. Anong sinabi ninyo kay Althea, Mama? Sinundan ng pag-amin ni Doña Isabela. Alam niyang buntis ka. Nakita ni Liam ang bahagyang pag-igting ng panga ni Althea. Ngunit nanatili itong nakatayo, nakikinig, at pagkatapos, ang pinakamatinding pag-amin dahil nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Ayokong matulad ka sa akin. Ayokong makasal ka sa isang basura na tulad ko noon. Ang buong kwento ng nakaraan ni Doña Isabela. Ang kanyang mga takot, ang kanyang mga insecurities,
ang pag-amin sa paggawa ng pekeng sulat, at sa lahat ng kanyang mga masasamang plano. Habang tumatakbo ang recording, nakita ni Liam ang unti-unting pagbabago sa mukha ni Althea. Ang pader na yelo ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Ang lamig sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagkalito, pagkatapos ay pagkabigla, at sa huli, isang matinding, hindi maipaliwanag na sakit. Nang matapos ang recording at bumalik ang katahimikan, tumulo ang isang butil ng luha mula sa mata ni Althea. Pagkatapos ay isa pa. Hanggang sa hindi na niya ito napigilan. Hindi ko alam, Althea. Basag ang boses na sabi ni Liam. Inaalis ang earphones sa kanilang mga tainga. Hinawakan niya ang mga balikat nito. Manumpaman ako sa Diyos, hinding-hindi ko alam na mayroon tayong anak. Ang salitang anak ang tuluyang bumasag sa natitirang depensa ni Althea. Napahagulhol siya. Isang iyak na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, isang iyak na 10 taon niyang kinimkim. Ang iyak para sa batang hindi niya man lang nabigyan ng pangalan. Ang iyak para sa sakit na tiniis niyang mag-isa. Niyakap siya ni Liam. Sa gitna ng abalang airport, sa harap ng daan-daang estranghero, magkayakap sila, 2 taong pinaghiwalay ng kasinungalingan at muling pinagtagpo ng masakit na katotohanan. Hindi ito isang yakap ng pagmamahalan, kundi isang yakap ng pagluluksa. Sa unang pagkakataon, hindi sila nag-iisa sa kanilang sakit. Magkasama nilang iniyakan ang anak na ninakaw sa kanila. Magkasama nilang hinarap ang multo ng nakaraan. Nang humupa na ang kanyang mga hikbi, marahan siyang humiwalay sa yakap, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumingin siya sa mga mata ni Liam, mga matang puno rin ng luha. Wala ng galit. Wala ng puot. Ang natira na lang ay isang malawak na kalungkutan. At isang maliit, nanginginig, na binhi ng posibilidad. Ang flight ko. Mahina niyang sabi. Tumingin si Liam sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap, ngunit alam niyang hindi na niya kailangang magsalita pa. Ang desisyon ay nasa kay Althea na. Dahan-dahang lumuhod si Liam sa sahig ng airport. Hindi niya inalintana ang mga taong napapahinto at napapatingin. Kinuha niya ang kamay ni Althea. Hindi ako magpo-propose ulit. Sabi niya. Ang boses ay nanginginig ngunit tapat. Hindi pa. Alam kong masyado pang maaga. Masyado pang malaki ang sugat. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pag-asa. Pero, Althea, bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Pangalawang pagkakataon para alagaan ka. Para iparamdam sa iyo ang pagmamahal na dapat sana'y natanggap mo noon pa. Bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon para mahalin ka ng tama. Simula sa simula. 3 taon. 3 taon mula noong araw na iyon sa airport. Hindi niya kinuha ang flight. Sa halip, kinuha niya ang kamay ni Liam at tinulungan itong tumayo. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw, o linggo, o buwan. Ang paghilom ay hindi isang tuwid na linya. Ito ay isang sayaw ng pag-abante at pag-urong. May mga araw na ang nakaraan ay tila isang malayong panaginip lang. At may mga araw na ang multo ng kanilang nawalang anak ay babalik. At ang katahimikan sa pagitan nila ay magiging kasing bigat ng isang malaking bato. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Nandoon si Liam. Nakikinig kapag kailangan niyang magsalita. Nananatiling tahimik kapag kailangan niya ng espasyo. Hinahawakan ang kanyang kamay sa gitna ng gabi kapag ginigising siya ng mga bangungot, simula sa simula. Iyon ang pangako nito. At tinupad niya iyon. Hindi sila bumalik sa mansyon ng mga De Villa. Bumili si Liam ng isang bagong bahay para sa kanila, isang bahay malapit sa dagat. Isang bahay na puno ng liwanag at sariwang hangin. Isang bahay na walang multo ng nakaraan. Minsan, habang naglalakad sila sa dalampasigan, hinawakan ni Liam ang kanyang kamay. Napatawad mo na ba ako? Mahinang tanong nito. Huminto si Althea at tumingin sa kanya. Matagal na kitang napatawad, Liam.
Ang hindi ko pa mapatawad ng lubusan ay ang sarili ko. Niyakap siya ni Liam. Kung ganoon, magkasama nating gagawin iyon. POV? Liam. Ang recording. Iyon ang naging sandata niya. Ngunit pinili niyang hindi ito gamitin sa paraang mapanira. Hindi niya ito ipinakalat sa media. Hindi niya sinira ang pangalan ng kanyang ina. Sa halip, ipinarinig niya ito sa mga board member ng De Villa Corporation sa isang closed-door meeting. Sapat na iyon. Nawalan ng kapangyarihan si Doña Isabela. Napilitan itong mag-retire. Ipasa ang lahat ng responsibilidad sa kanya at sa ibang mga pinsan niya. Minsan, dinalaw niya ito sa mansyon. Ang dating reyna ay ngayon isang anino na lang ng kanyang dating sarili. Nakaupo ito sa malawak at tahimik na sala. Mag-isa. Nakita ko ang mga litrato ninyo sa social media. Sabi nito, ang boses ay mahina. Mukha siyang masaya. Hindi sumagot si Liam. Sana mapatawad niya ako balang araw. Dugtong nito, hindi po sa kanya kayo dapat humingi ng tawad, Mama. Sagot ni Liam, bago tumalikod. Sa apo ninyong hindi ninyo man lang nakilala. Iniwan niya ang ina sa gitna ng malamig at malawak na katahimikan na ito mismo ang lumikha. POV. Isang taon, matapos silang magsimulang muli. Isang gabi, habang nakaupo sila sa kanilang beranda at pinapanood ang paglubog ng araw, muling lumuhod si Liam. Sa pagkakataong ito, may dala na siyang singsing. Althea Reyes. Sabi nito, ang boses ay puno ng pagmamahal na dumaan sa apoy at pagsubok. Papayag ka bang maging asawa ko? Ulit, tumulo ang luha sa mga mata ni Althea. Ngunit sa pagkakataong ito, mga luha na ito ng saya. Oo, bulong niya. Oo, ang kanilang pangalawang kasal ay simple lang. Ginanap ito sa dalampasigan sa likod ng kanilang bahay. Kasama lang ang iilang malalapit na kaibigan. Habang nagpapalitan sila ng kanilang mga panata, alam ni Althea na sa pagkakataong ito, ang kanilang pagmamahalan ay itinayo na sa isang pundasyong hindi na kayang wasakin ng sinuman. Ang pundasyon ng katotohanan, pagpapatawad, at pinag-isang pighati. At pagkatapos, dumating ang himala. Hindi lang isa. Sigurado po ba kayo, Doc? Tanong ni Althea. Hindi makapaniwala sa imahe na nakikita niya sa ultrasound monitor. Ngumiti ang kanyang OB-GYN. Mukhang mahilig magbigay ng sorpresa ang tadhana sa Yodra. Reyes, congratulations. It's quadruplets. POV. Liam and Althea. Ang delivery room ay puno ng tensyon at pananabik. Hawak ni Liam ng mahigpit ang kamay ni Althea, bumubulong ng mga salita ng pagmamahal at pagpapalakas ng loob. Bawat sigaw ni Althea ay isang suntok sa kanyang puso, ngunit bawat isa ay isang paalala rin ng lakas ng babaeng pinakamamahal niya. At pagkatapos, isa-isa, dumating sila, ang yak, ne, unang sanggol, isang lalaki. Pagkatapos, ang pangalawa, isang babae. Ang pangatlo, isa pang babae. At ang pang-apat, isa pang lalaki. 4 na malulusog, malilikot na sanggol. Nang sa wakay mailagay na ang 4 na sanggol sa 4 na maliliit na bassinet sa tabi ng kama ni Althea, wala nang maramdaman ang mag-asawa kundi isang napakalawak na pagkamangha. Pagod si Althea, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng kaligayahan na hindi niya akalaing mararamdaman niya pa ulit. Pinagmasdan ni Liam ang kanyang mag-iina, at ang kanyang puso ay napuno ng isang pasasalamat na halos hindi niya kayang ilagay sa salita. Lumapit siya kay Althea at marahang hinalikan ang noo nito. Pagkatapos, ay tiningnan nila ang kanilang 4 na anak. Mahimbing na natutulog, ang maliliit nilang dibdib ay marahang umaangat baba. Sila ang kabayaran. Mahinang bulong ni Althea. Ang mga luha ng saya ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Para sa lahat ng sakit, para sa lahat ng nawala. Hinawakan ni Liam ang kanyang kamay. Pinisil ito ng marahan. Alam niya kung sino ang tinutukoy nito. Ang kanilang unang anghel,
ang batang nagbigay daan para sa lahat ng ito. Ang kanilang sugat na hindi man kailanman maghihilom ng lubusan ay ngayon nababalutan na ng 4 na buhay na simbolo ng pag-asa. Hindi sila kabayaran, mahal ko. Malambing na sagot ni Liam habang pinagmamasdan ang 4 na perpektong mukha. Sila ang ating 4 na himala. Tumingin si Althea sa kanya at sa mga mata nito, nakita ni Liam ang kanyang tahanan. Isang tahanan na itinayo mula sa mga guho, mas matatag, mas totoo, at walang hanggan. Ngumiti ito. Isang ngiti na sa wakas ay umabot na sa kanyang mga mata. Isang ngiti na puno ng kapayapaan. Sa labas ng bintana ng ospital, isang bagong umaga ang sumisikat. Ang mga sinag nito ay nagbabadya ng isang bagong simula. Isang simula na puno ng 4 na maliliit na boses, 4 na pares ng mga matang magpapakita sa kanila ng mundo sa bagong paraan at isang pagmamahalang pinatibay ng pinakamatinding unos. Isang pagmamahalang sa wakas ay nakahanap na ng kanyang tunay at walang hanggang kaligayahan. At dito nagtatapos ang kwento ni Liam at Althea. Isang taus-pusong pasasalamat sa inyo, aming mga minamahal na tagapakinig, sa pagsama sa amin sa isang napaka-emosyonal na paglalakbay. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, naramdaman ko ang bawat pighati ni Althea, ang bawat pagsisisi ni Liam, at ang bawat luhang pumatak. Ang kanilang kwento ay isang paalala na ang landas ng pag-ibig ay hindi laging madali. Higit sa lahat, sana ay naiwan sa inyong mga puso ang mensahe na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pagtitiis. Ito ay tungkol sa paghahanap ng lakas sa ating sarili para bumangon mula sa sakit. Ito ay tungkol sa pagpapatawad hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating sarili. At higit sa lahat, ito ay tungkol sa pag-asa, na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na isang bagong umaga na kung minsan ay nagdadala pa ng 4 na himala. Nais kong marinig ang inyong saloobin. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Ano ang aral na inyong napulot? Mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Bawat isa ay mahalaga at nagbibigay inspirasyon sa akin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig at pag-asa. Ito po ang inyong lingkod, na laging naniniwala sa kapangyarihan ng puso, Pusong Pinoy Tales.